Magandang araw sa atin lahat. Narito tayo ngayon upang talakayin at pag-usapan itong naging pahayag ni Secretary John Vic Remulla dito sa kinasangkutan ng dalawang minor de edad na ang edad ay 14-15 years old. Ayan, sa nangyaring shooting incident nga sa Tacloban. At isa rin sa pag-uusapan natin itong naging hakbang ni Senadora Risa Hontiveros. Ayan, so kino-question niya kasi yung game developer na nakabase sa Germany. Ayan naman na agad ang binatikos ni Senador Rodante Marcoleta. Pero bago tayo mag-umpisa, ang hiling ko lang sa inyo ay huwag nyo na po skip yung ads, tulong nyo na lang sa akin yon, at huwag nyo po kalimutang i-like, i-share at i-subscribe itong ating YouTube channel. Umpisa na natin tong pahayag ni Secretary John Vic Remulla. Lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns, tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner ukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tas nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to. In this case, ginamit ng estudyante. Tama naman yun yung ginagawang aksyon ni Secretary John Vic Remulla kasi hindi biro, yun nangyari. 'Di ba diyan sa Tacloban, namatay yung 3 estudyante, nasira ang kinabukasan, 'di ba? Kawawa naman yung pamilya nung namatayan at yung iba pang sugatan. Ang pagkakaalam ko 21 yata na estudyante ang sugatan at may kasamang ibang guro yata, yun ang pagkakaalam natin. Karumal-dumal yung pangyayaring naganap diyan talaga sa Tacloban na kailangan ay ngayon pa lang masugpo na kasi kung makikita natin yung generation ngayon ay nagbabago na talaga. Hindi na kagaya ng mga batang 90s yan na kahit papano takot gumawa ng masama. Etong generation na to, grabe to. Bakit? Sa tulong rin yan ng technology. Real talk yun. Malaki ang naging papel ng technology dito sa nangyaring insidente. Paano naman natin nasabi? Natutuklasan na ng mga bata yung karapatan nila, 'di ba? Na pwede nilang abusuhin yung batas. Hindi lang dahil sa laro yung pinag-uusapan natin rito, kundi nagiging matalino na yung mga bata. Bata pa lang sila nagiging matalino na. Kaya isa rin dito sa mga magiging magandang hakbang na paigtingin yung batas sa minor de edad kasi sila talaga yung yung kailangan na pigilan dahil possible pa lang yan kainitan yan Gustong tuklasin yung mga bagay-bagay 'di ba? Possible pa lang yan, kumbaga wala pang kontrol yan, pero hindi natin sinasabing hindi na nila alam yung ginagawa nila. Alam na nila, kaya nga nakagawa sila ng ganyang karahasan Alam na nila kung ano yung magiging consequences ng mga ginagawa nila. Kasi nga sa tulong ng technology, ganun kagrabe ang kabataan ngayon, 'di ba? In case 1, the firearm used was a service pistol of a police officer. That ang charge lang ay malversation. Ang baba ng charge. Walang criminal liability ayon sa batas, pero para sa akin dapat meron. Tama, kasi baril yan, hindi naman laruan yan Anytime pag pinutok mo yan, may maaring tamaan, merong maaring mamatay dyan. Yun ang pagkakaiba nitong case na to. Pagka baril talaga ang usapan, kailangan mataas na uri ng batas ang nilalagay dyan, 'di ba? Hindi pwede yung pwede ng batas, ganto ganyan. O katulad niyan, nangyari insidente, nahawakan ng bata yung baril ng pulis. Ano magiging pananagutan ng pulis? Ano magiging pananagutan ng security guard? 'Di ba? Kasi kumbaga ang lumalabas dito sa nangyaring investigasyon ng PNP ay naging pabaya itong officer, 'di ba? Itong pulis at itong security guard. Kasi paano naman natin nasabi na naging pabaya? Paano napunta sa mga estudyante yung yung baril nila? Ibig sabihin sa kapabayaan nila. Kung may hilig sa baril o kung may service firearm, dapat itago yan. Dapat walang nakahawak na iba. In the other case, security guard, nakalagay rin doon yung baril. Tama. Yung dalawang bata, 2 araw nilang pinlano to at alam nila kung saan kukuha ng baril. Diyan pumapasok yung ipinasang batas ni Kiko Matching, 'di ba? Na walang kwenta yung batas na ipinasa niya. Biro mo pinagplanuhan. Tapos sabi niya hindi raw pwede pakawalan yung mga estudyante. Ang nakalagay sa batas release them immediately to his guardian, to her guardian, to his parent. 'Di ba? Yun ang nakalagay sa batas. Anong sinasabi nito ni Senador Kiko na liable daw ang mga bata, hindi pwedeng pakawalan basta-basta. Pag hindi pinakawalan ng pulis yan, pulis ang pwedeng kasuhan. Ganyan kawalang kwenta yung ipinasang batas
ni Senator Kiko Pangilinan, 'di ba? Ang pinoprotektahan ng batas ni Senator Kiko Pangilinan, yung mga gumagawa ng masama ng mga bata, hindi yung mga inosente. Sige nga, sino ang protektado? Ano nangyari sa mga naaksidente, mga namatay na bata? Wala na, thank you na. 'Di ba? Thank you na lang, 'di ba? Kung ikukumpara mo dito sa akusado, sa gumawa ng krimen, o yung gumawa ng krimen nakulong ba? Hindi, kasi sa batas ni Kiko Pangilinan, bawal makulong. Ika-counsel lang sila. Di sila pwedeng kasuhan ng kriminal kasi bawal. Nakasaad yon sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. 'Di ba? Yun ang problema dito sa naging batas na ipinasa ng Kongreso, ng Senado, pasa lang ng pasa, hindi nagbabasa, 'di ba? I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms, and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners. Tama, kailangan talaga kapag may baril ka, una sa lahat, nasa tamang katinoan ang iyong pag-iisip at responsable kang tao. Kasi kung pabaya ka, ganyan ang mangyayari. Oh. Makaka-aksidente ang kung sino nga hawak ng baril mo. Kahit ikaw, pwede ka maka-aksidente kung hindi ka matino. Kaya nga, may neuro sa pagkukuha ng baril. Tinitignan yung isipan ng tao. Pero dito, sa case naman na to, is naging kapabayaan ng pulis at security guard yung hindi nila tamang pag-handle ng kanilang firearms, 'di ba? Ng kanilang mga baril. Ayan, nagresulta 3 bata ang patay, 'di ba? Or gun operators. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Oh, 'di ba? Kiko Pangilinan, bitin ang batas. Now, having said that, I believe also that games espousing violence like gore box should be permanently banned from the Philippines. Para sa akin, ito namang games na to, yung gore box na yan, hindi sila pwedeng akusahan ng gobyerno, 'di ba? Kasi kung may mangyari mang karahasan dyan, hindi na nila pananagutan yon dahil meron silang nakalagay doon na 18 above ang pwedeng maglaro niyan, 'di ba? Hindi na nila kasalanan yon. Kaya nga pumasa yan sa Google sa Play Store, sa Steam. Kasi meron silang early warning kung sino lang ang dapat na pwedeng maglaro nun. Kagaya nito, papakita natin sa inyo. Kasi yan ang problema isinisisi sa game. Hindi mo kasi pwedeng isisi yan basta-basta sa games. Dahil wala silang pananagutan. Yan ang problema Ipinapasa natin sa iba yung kasalanan natin. Rated for 18 years old above. Bawal yan sa minor de edad, 'di ba? Dapat hindi nila pinapayagan na maglaro yung mga anak nila ng ganyang laro. Ibig sabihin kulang rin to sa Ang kakulangan ng magulang dito is hindi nila nasusubaybayan ng mabuti yung kanilang mga anak. Hindi nila chine-check kung ano na ba yung nangyayari sa buhay ng anak nila. Halimbawa, titignan nila yung phone, ano bang meron doon? Ano bang ginagawa ng anak nila? Walang ganun Kaya nangyayari yung mga gantong insidente. Hindi naman kumbaga, hindi mo naman sinasaklawan yung privacy ng bata. May karapatan ka bilang magulang hanggat sa'yo nakatira yung anak mo. Pag nag-asawa na yan, bahala na siya sa buhay niya. Doon pumapasok yung sinasabing pagiging independent na rin ng bata. Kasi matanda na siya, alam na niya kung ano yung tama at mali. Pero hanggat nasa iyo nakatira ang anak mo, hindi mo pwedeng pabayaan yan. 'Di ba? Hanggat bata pa yan, kailangan swetuhin mo yan, pangaralan mo yan. Kapag sinagot-sagot ka bugbugin mo. Karapatan ka, magulang ka 'di ba? Patuloy tayo. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the government, that the Congress also should study the matter. Ang infirmity ng Juvenile Justice Act. Nakita nyo yung mga bata nag-usap, ay walang mangyayari sa akin kasi 14 years old lang ako. O, diba? Yan yung sinasabi natin na malaki ang ginampanan ng technology sa kasong ito. Kasi pwede nilang malaman kung ano yung mga karapatan nila Kapag nalaman na nila na, ay hindi ako makukulong pag ginawa ko to. Diba? May idea ngayon sila. Doon ka naman papasok bilang magulang. Doon mo naman siya kakausapin, ano bang binabalak mo? Masama yung gagawin mo. Makakasakit ka ng ibang tao. Yun yung responsibilidad ng magulang sa anak. Hindi porket nakikita mo kumakain ng maayos yung anak mo, umuwi ng maayos sa bahay yung anak mo, hindi mo na sisiyasatin kung ano ba nangyayari sa buhay. Hindi ganun ang pagiging magulang. Napansin rin na ng mga kapulisan na ginagamit ng mga
mga drug lords na courier ang mga 14-year-olds. Sila ang ginagamit para walang charge. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. Kaya maganda yung panukala Maganda yung panukala ni Senator Robin Padilla na babaan yung age. Para sa akin kasi doon, bago pa lang mamulat ang mga anak, 'di ba, ang mga bata, ang mga menor de edad sa tamang pag-iisip kasi ang dumarating yan yung tamang pag-iisip 11 or 12 para sa akin Kasi pag 10 medyo isip bata pa yan Pero meron rin mga bata na matalino na pag 10. Pero sapat lang yung 10 years old para dito sa nangyaring krimen na to. Bago pa sila tuluyang mamulat, meron ng batas. Yun naman, ang tungkulin ng magulang doon is ipamulat sila na hindi ka pwede gumawa ng masama. Dahil meron tayong mga gantong batas sa ating bansa. Kung kinakailangan turuan nyo ng about sa batas yung anak nyo, turuan nyo para matakot, di ba? Makukulong ka. Ganto, masira buhay mo. Minsan kasi hindi mo nire-real talk yung anak mo Hindi mo nire-real talk yung mga bata. Kaya nangyayari yung mga gantong sitwasyon. Pinababayaan yung maging matigas ang ulo, 'di ba? And I cannot, hindi naman ako tagasulat ng batas. Ako itutulong lang para maisulat ang batas na to at maibago. Sir, kung hihingan kayo ng rekomendasyon, anong age dapat ang I will have to work with them. I think the age is not important, but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya macha-charge. Kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril na marami. And, ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. Kita nyo na, di ba? Yan ang kawalan ng pangil ng batas na ipinasa ni Kiko Pangilinan, di ba? Kung totoo yung sinasabi ni Senator Kiko na bawal pakawalan, bawal. Diyos ko asan na yung bata? Mamaya malalaman natin kung nasa yung bata. So there must be change. Any more? Next from PNA, Mr. Ayan na. Lloyd Kaliwan. Last na to. Okay? Go. Wala na. Wala na naman sabihin. Sir, The kid was not charged with anything. Again, 14 years old. Sir. Nasa bahay nila. 'Di ba? Nasa bahay lang. Paano naman yung mga biktima? Anong aksyon ng gobyerno? Condolence? Hindi sapat 'yun. Nawala sa kanila yung anak nila, namatay. Tapos condolence? Hindi makatarungan nyo para sa isang magulang. Dito naman tayo sa naging aksyon ni Senadora Risa Hontiveros. Ayan. Ewan ko anong pumasok sa isipan nitong taong to. Kasado na ang sariling investigasyon ng Senado sa school shooting sa Tacloban. Isa sa mga sisilipin ang posibleng impluensya ng online game na Gorebox sa dalawang binatilyong salarin. Ang detalye sa ating political update. Pansamantalang nakaban ngayon sa Pilipinas ang gaming application na Gorebox kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang desisyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa temporary ban ay kasunod ng kumpirmasyon ni Eastern Visayas Police Chief Jason Capoy na isa sa mga hawak nilang binatilyong suspect sa pamamaril ay regular player ng Gorebox. Sabi ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso, hindi nila isinasantabi ang impluensya ng online game sa nangyaring karahasan sa Tacloban. Totoo naman yan, 'di ba? Pero Gorebox lang ba ang may ganyang content? 'Yun ang tanong 'di ba? Maaring nakikita nyo yung bata na naglalaro diyan, pero isa sa pinakamabigat na dahilan ng bata, yung binubuli siya at may nag-udyok sa kanya na isa pang bata. Kasi pinagplanuhan nila kung tutusin, murder case 'yun. Walang bail 'yun. Walang bail. Pag murder at alam ng mga pulis na pinagplanuhan nyo, hindi na makakalaya ang bata kung sakaling meron tayong batas. Aling may pangil ang batas natin para sa mga minor de edad. No bail yun. Hindi mo pwede kasing ituro ang sisi dito sa game developer na nakabase sa Germany. Hindi mo pwede. Kasi meron silang restriction May pauna sila na sinasabi na bawal to sa minor de edad. 18 above, 'di ba? So hindi sila saklaw ng mga paratang nyo, 'di ba? At ang temporary ban ay isinagawa para sa pagtukoy kung nakaapekto ba sa pag-uugali ng mga suspect ang nasabing online game. Welcome to Gorebox, where Sa trailer ng Gorebox na may higit 10 million downloads na, target ng naglalaro ang mga Gore dolls creativity is gamit ang mga armas. limit. Kaya ang Senado ikinasa na sa July 1 ang investigasyon sa school shooting sa Tacloban.
Pangungunahan ito ng Senate Committee on Women and Children ni Senator Risa Hontiveros. Itutuloyan niya sa pagdinig ang usapin ng online games at ang epekto nito sa pag-iisip ng mga bata na naglalaro. Ang pagdinig sa July 1 ay pagpapatuloy ng Alam nyo para sa akin meron pa mas grabe sa Gorba. Pero bakit ngayon lang nangyari yan? Ibig sabihin, ang games, hindi yan ang problema. Real talk yun hindi problema ang Gorbox o ang any games na nilalaro ng mga bata. Although, kailangan nating limitahan yung paggamit nila ng technology, di ba? Para maging maayos yung paglaki nila. Kasi, merong mga content sa Facebook, YouTube, TikTok na hindi pwede sa below 18. Totoo naman yon. Pero pagdating sa mga games, hindi ko pwedeng sabing malaki ang factor Maaring meron, pero hindi ganun. Hindi mo pwedeng isisi sa games. Dahil merong previous experience yung bata. Binubuli, di ba? At isa pa, inalam nila kung masasaklawan sila ng batas, kung makukulong sila, di ba? So, behind dito, sa ibinibintang nila sa games, hindi nila tinitignan yung aspeto ng pambubuli masyado. Etong game developer agad ang tiniterya nila, di ba? naunang investigasyon noong April 14 kung saan nabunyag na ilang online platforms at gaming spaces ang ginagamit umano para i-brainwash ang mga bata para gumawa ng karahasan. Parang naman masyado yun. Pandidikdik naman yun. Ang nakakaalam kung ano ang screen time, online behavior, and the ways to keep our children safe. Nagpasaring naman sa Malacanang si Senator Robin Padilla kung kailan magpapatawag ng special session si PBBM Tama. para maisulong na ang kanyang panukalang ibaba sa 10 ang edad para sa criminal liability. Ito talaga ang pinakamalaking factor na makatutulong dito sa problema ng bansa ngayon. Yung ibaba, yung edad para magkaroon ng criminal liability itong minor de edad. Pag umedad ka ng 10, above, pwede ka ng kasuhan. 'Di ba? Yun talaga. Ito makakatulong. Yung batas na ipinapasa ni Senador Robin Padilla. 'Di ba? Pero yung ko-questionin mo yung game developer, katangahan Mula sa edad na 15 sa ilalim ng 2 dekada ng juvenile justice law. Bukod dito, isinusulong din ng senador ang restriction o paglimita sa edad na maaring maka-access sa social media. Pinakahuling nagpatupad ang United Kingdom sa pagbaban sa social media sa mga edad 16 pababa. The Germany-based developer of Gorebox declines to attend a Senate inquiry into the fatal Tacloban City School Kita mo, ang sagot sa kanila ng game developer, napaya lang yan si Risa Hontiveros. shooting on July 1. This comes a day after the developer told the Ayan when children have been harmed, I understand authorities wanting to act cautiously and they have my full cooperation. inquirer via email that the Philippine government has his full cooperation. In a press release on Friday, June 26, Senator Risa Hontiveros says she will seek assistance from the German embassy in the Philippines to facilitate a developer Felix Phillips' participation in the Senate inquiry. Hontiveros says she is disappointed by Phillips' decision not to attend the hearing, but adds Hindi ko alam kung nagbabasa to si Senator Risa Hontiveros. Above 18 nga nakalagay May early warning sila na bawal yun sa minor de edad. So, labas na sila dun kung gagamitin yun ng minor de edad. Nakakahiya ka, Senadora Risa Hontiveros. Hindi mo pinag-iisipan yung mga hakbang mo. Hindi ka nagre-research. Hindi mo pwedeng i-pinpoint sa game developer yung naging action dito ng mga bata. Real talk yun 'di ba? Kasi yung mga batang yan, nag-iisip yan. Napag-isipan nga nila na hindi ako makakasuhan kasi 14 years old lang ako. Pero mo nag-isip sila ng ganun. Hinalungkat nila yung batas about sa Juvenile Justice and Welfare Act ni Senator Kiko Pangilinan. Etong mga senador na to ang hindi na dapat pabalikin sa Senado kasi kung titignan nyo, yung isa nakakahiya, yung isa mali ng pagpapasa ng batas, ang protektado yung kriminal, yung mga inosente nangyari. Wala na, umiiyak na lang doon, kawawa naman. Mag-research muna kayo bago kayo humakbang, 'di ba? Nakakaya kayo, pinagtatawanan tayo ng mga Germany Hingi ka patulong sa embassy. that her committee remains open to facilitating his participation should he change his mind. Doon pa lang sa early warning ng game developer ni Philip ba yun? Ni Philip. Meron na siyang sagot sa'yo agad 'di ba? 18 above. Yung palang talo ka na Philip, who identifies himself as a Germany-based independent game developer, earlier informed the committee secretariat by email that he would not attend the hearing, either in person or via Zoom. In the same email, Philip expressed his condolences to the family of the victims of the shooting. He noted, however, that for the committee's record, Gorebox is classified 18+. Diyan pa lang talo ka na Ano ibabato mo diyan? 'Di ba? Ayan classified 18 plus above is not intended for or directed at minors. 'Di ba?
Diyan pa lang talo ka na sa sinasagot niya sa'yo. Tatawanan ka lang yan. is not intended for minors. Ontiveros says Ang tawag dyan sa ginawa ni Senator Risa Ontiveros, padalos-dalos, hindi nagre-research. Diba? Di nagre-research. Kasi alam mo gusto niya mangyari, protektahan yung juvenile justice na ipinasa ni Kiko Pangilinan. Kino-question niya ba yun? Diba? Yung juvenile justice na yon na dapat baguhin? Hindi, diba? Bagkus dumiretso siya sa game developer, o kita mo ano sagot sa'yo, napahiya ka tuloy. Yan ba, ganyan bang mga senador? Ang ibabalik natin sa Senado, yung ipapahiya ang Pilipinas. Ano isipin sa'yo dyan? Napaka-low IQ mo naman? Di mo ba naintindihan yung 18 above? Di ba common sense lang yun eh? Di ba? Ganun. Common sense lang ang pagaganahin dyan para maunawaan mo. Di mo kailangan mag-PhD doctorate para malaman kung ano ibig sabihin ng 18 above at bawal sa minor to. Di ba? she was hoping to directly ask Philip about Corebox's guardrails, especially its age safeguards, content moderation, and possible exposure of young users to harmful online communities or behavior. She also warns that foreign-based developers and online platforms cannot be allowed to operate in the Philippines while evading accountability on serious child safety concerns. Hindi naman yan dito eh. Nasa Germany nga eh, di ba? Saka may batas para dyan. Hindi yan makakapasa sa Play Store, sa Google, sa Steam, kung alam nilang makaka-harm sa mga bata. Dahil mataas ang standard ng mga binanggit nating site. Mataas ang standard niyan kasi masisira ang site nila. Makukundina sila. Mahal. Mahal lang penalties niyan. Lalo na abroad. Hindi peso pinag-uusapan dyan kapag nagkaroon sila ng ano dyan, penalty. Dollar at euro. Kaya iniingatan nila yung mga site nila. Hindi yan makakapasok dun sa site nila kung hindi yan talaga siniyasat ng mabuti. 'Di ba? Inaano nila yan, nire-rate nila yan. O, ganito dapat o, kailangan 18 above to. Ganito, i-check nila yun lahat. 'Di ba? Kung masyado yung violence, pag masyado yung violence, hindi yan ma-approve. Ontiveros adds that any developer or online company that wants to operate in the Philippines, profit from Filipino users, and reach Filipino children must Nakakalimutan yata ni Senator Risa Ontiveros na hindi lang tayo ang tao sa mundo, 'di ba? Para magbanta ng ganyan sa mga game developer. Imbis na pag-usapang maayos, 'di ba? Na kumikita raw sa atin ng mga game developer, ganto ganyan, kailangan may pananagutan. Hindi kasi pwedeng basta-basta sisihin mo yung game developer eh. Yun yung pinupunto natin doon. Kasi ang kailangan nating gawin dito is paigtingin ng batas, limitahan ang screen time ng mga bata below 16, 'di ba? At gabayan ng magulang. Yun ang pinaka-importante, 'di ba? Kasi nawala na yun eh, yung paggabay ng magulang, kaya nangyari na pariwara buhay ng bata. Kung kinakailangan yung paluin, hagupitin nyo. 'Di ba? Kaysa naman ganyang kalalabasan, makakapanakit, makakapatay ng ibang bata. Kawawa naman yung ibang magulang. respect Philippine laws and institutions. Ontiveros further says that they are not claiming that one game alone caused the tragedy, but if an online environment may have contributed to children's exposure to violence, it is their duty to investigate it. Kahit na imbestiga mo dyan, labas sila doon, hindi sila pwedeng kasuhan kasi nakalagay 18 above. Hindi ito para sa minor. Yun ang nakalagay. 'Di ba? Kahit imbestigahan mo sila, absuelto sila kahit pumunta ka pa ICC, International Court, punta ka. Absuelto yan sila. Real talk yun. Kasi nakalagay 18 above 'Di ba? Hindi ito pwede sa minor. Yun ang nakalagay. Saka, ito nga ang sinasabi ko sa inyo. I'm a gamer too. Yan Hindi yan makakapasa sa Play Store, sa Steam, sa Google kung hindi yan siniyasat ng mabuti. Kasi kapag hindi nila siniyasat ng mabuti, kasama sila sa magbibigay, magbabayad ng danyos. Real talk yun. Ang usapan dyan, malalaking pera kapag ka magbabayad ka ng danyos. Malaking pera usapan dyan. Ayaw nilang mangyari yun, kaya sinisiyasat nila ng mabuti yung mga games na ipinapasok nila sa site nila. Kaya itong Gorebox na to, qualified yan. Dumaan yan sa maigting na pagsisiyasat. Yun ang katotohanan dyan. Pero hindi ko sila kinakampihan. Sinasabi ko lang sa inyo kung bakit nandiyan yan sa Play Store. Kung bakit na-approve sila as games na pwede laruin ng 18 above. 'Di ba? 18 above. Yun ang nakalagay Kaya wala tayong magagawa ron. So, dediretso tayo dito sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta dito nga sa ginawang hakbang ni Senator Risa Ontiveros. 'Di ba? Masyado kasing magaling si Senator Risa Ontiveros Nakakahiya, hindi siya nag-research padalos-dalos. Ayan, so play na natin to. May mga ibang mga kasamahan ako sa Senado, mabilis silang magpasya, mabilis silang humatol. Ng kanilang sinisisi ay yun daw mga video games. Yes. Ayan, opo. Ayan. Naka-impluwensya daw sa mga bata, yung Gorebox. Ako, para sa akin, bago ka gumawa ng ganong klaseng paglalatag o pagbibigay ng hatol
pakaisipin mong mabuti. Opo. Tama. Oho. Dahil kapag hindi ka naman talaga nag-analisa at hindi mo naman binigyan ng matinding pag-aaral kung paano nangyari ito, bigla ka na lang magtuturo na para mga akala mo ito ang may kasalanan. Tama yun. Yung sinasabi ni Senador Marcoleta, hindi mo kasi pwedeng pagbintangan basta-basta na hindi kayo kasi ang main reason kung bakit nagkaganto yung bata. Hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi mo sila pwedeng questionin. Kasi meron din silang rules and regulations sa paggagawa ng video games. Meron yan sinusunod, may quality control yan. Diba kung akma ba to sa edad na to, akma ba to sa edad na ganyan, merong ganun yan. Hindi yan papasa basta-basta. Senator Risa. Mapapahamak lahat. Ah. Ang maaring natukoy mo na Opo. naging dahilan ng ganong klaseng pamamaril, di ba? Opo. Oo. Ama. Oo. Kasi naman, Sen, sabi nga nila, bakit yung ibang naglalaro niyan, hindi naman gumawa ng gano'n, di ba? Kumbaga, ang iba hong mga naglalaro ng ganyan, hindi naman gumawa ng krimen. Bakit ito lang hong dalawang ito ang, kung gano'n ang magiging statement, Sen, no? Kung gano'n po ang magiging paghusga o paghatol sa pangyayaring ito. Talaga naman, halimbawa yung mga kabataan ngayon na maraming nakapaglalaro ng mga iba't ibang uri ng video games, ano? Opo, oo. Magmula sa action, merong mga tinatawag na strategy, Yan, opo. hanggang sa mga shooter games. Yes po, totoo kayo. Ako, bilang isa, masasabi ko nung panahon namin ako Makinig kayo mga magulang. kabataan, wala pa namang video games. Wala pa. Pero yung action alam ko Opo. Nakakapanood kasi ako ng mga pelikula. Kaya nga, di ba, malimit kong binabanggit sa inyo nung ako'y nasa kabataan. Dahil sa hilig ko nga sa action. Opo. Action talagang gusto ko. Kaya nga yung FPJ na yan ay naging bahagi ng aking buhay. Akala Pero tingnan mo. Ako bilang isang naging bata din, action ang gusto ko. Pero hindi ako namamaril ng ganun-ganun lang. Tama kayo, opo. Dahil yung likuran ng action na yon ang akin tinitingnan. Opo. Yung background nun. Nakita mo, ang starring dyan Fernando Po Jr. Di ba? Yan, opo. Na-inspire ka sapagkat itong action na artistang ito, action movie na to, ipinagtatanggol ang komunidad. Yan, oo. Ipinagtatanggol ang mamamayan. Ano ba ibig sabihin ni Senador Rodante Marcoleta dyan? Yan ang ituturo nyo. Yan ang ipapaliwanag nyo sa mga anak nyo. Yun ang gustong mensahe ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit niya ipinapaliwanag yan. 'Di ba? Ipapa-analyze nyo sa mga anak nyo, ito ang kaibahan yan, anak. Doon pumapasok yung salitang paggagabay sa mga bata. 'Di ba? Pagpapaunawa ng tama at mali. Kahit na sabi mo 14 na yan, hindi mo pwedeng pabayaan yan. Hanggat hindi nag-aasawa yan. Kahit nga nag-asawa yan, 'di ba? Andiyan pa rin ang magulang. Kasi habang buhay na tayong magulang, kahit na mag-asawa yan, magkaapo pa yan, 'di ba? Magulang pa rin, 'di ba? Hindi dapat nawawala yung paggabay ng magulang sa mga bata. O lalong-lalo na nung medyo dumating na doon sa puntong ang pelikula na Asedillo. Yan ba Ay, yan, naku, oo. So may patriotism na doon. Yan, oo. Nung bata kasi ako, makalaban niya puro Hapon lang. Hindi ko masyadong maintindihan. Basta barilan lang na barilan Opo. Ha? Isang magazine, naubos yung sa truck ng hapon Pagka sumama pa yung kaibigan niyang Joseph Estrada, Ay, nako, oo. dalawang truck ng Hapon, suntukan lang, bagsak lahat ng mga Hapon. Nagbubugbugan, oo. Pero naiintindihan ko na yung bilang isang bata, kailangan ipagtanggol ang komunidad. Kasi ang sasama ng ugali ng mga Hapon Sa pelikula. Sa pelikula po. oo. Nakikintal sa isip ko ngayon, tama itong ginagawa nila. Bakit ko kinukwento itong bagay na ito? Makinig kayo ulit. Hindi ko napa-impluensya doon sa pamamaril nila. Na-impluensya ako doon sa pagmamahal nila sa bayan. Ibig sabihin yan, ipaliliwanag nyo sa mga anak. Hindi nyo pwedeng pabayaan. Kasi kinabukasan ng bata, yun nakasalalay dyan. 'Di ba? Sa mga ganyang sitwasyon. Kakausapin nyo, kakamustahin nyo. Hindi nyo pwedeng pabayaan yung bata. Hindi, malaki na yan Alam na niya yan. Tiwala ko dyan. Hindi pwedeng ganun. Hindi nyo naman sila hihigpitan Kakausapin nyo lang. O ano ba nangyari? Ganto ganyan. O kamusta naman pag-aaral mo? Nawawala na kasi yung ganun sa kultura ng mga Pilipino Kaya nangyayaring gantong mga karahasan. Dahil sa kapabayaan rin ng mga magulang. Ayun. Sa komunidad. Sa pagtatanggol sa mga mahihirap. mamamayan. Yan, opo. Pagtatanggol sa katarungan. Yun ang dapat na maging natin tagapagtaguyod natin. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, sasabihin mo na lang na kasalanan ka ng mga video games na yan Patay ka, Risa. Nagsalita pa sila sabi, hindi ko na babanggitin ng mga pangalan, nababasa ko lang doon sa mga naisusulat sa mga araw-araw nating babasahin, maski sa social media. Itong mga nagpapalaganap ng mga video na to,
itong nagde-develop ng mga games na to. Game developer po. Oo. Ay kumikita sila dito sa ating bansa eh. Ay, opo, kada niyan, kada subscribe, kada malalaro, kumikita Ay sila niyan. kinakailangan naman, bago naisip itong mga gawain ito, isinaalang-alang nila yung ating mga batas at kapakanan ng ating mga kabataan. Bago sila mag-operate ditong ganon, isaalang-alang ang batas natin, hindi basta lang na kikita silang, puro kita na lang iniisip nila. Naisip ko, teka, Yan sa mga tao sa Senado, bukod kay Senator Rodante Marcoleta, aling batas yun, di ba? Yung nagpasa ng Juvenile Justice and Welfare Act. Yun ba yun, Senadora? Kung ang batas ay ang nakalagay, kapag nakagawa ng karahasan ang minor de edad, release them immediately, di ba? Ibigay mo siya sa guardian niya, sa magulang niya. Kung walang kukup-kup sa kanya o kukuha sa kanya, ibigay mo sa barangay. At ite-turn over ng barangay sa DSWD. At ite-turn over ng DSWD sa pamilya ng bata. Nakulong ba yung bata? muna, ba't di ba niya naisip na, hindi ba nag-ooperate dito sa bansa natin? Ito, global ito eh. Tama si Senador Rodante Marcoleta. Global yan. Alam nga naman, special ka? Di ba? Special ka ba? Buong mundo po yan eh. Ito pinag-uusapan nila kasi dyan, kung di nagkakamali, ito yung Gorbax. Yan, tama po kayo. Alam mo, hindi ko nga alam ito. Napilitan ako talaga magbasa eh. Kung ano yung Gorbax. Ito palang Gorbax na to, Jen, ay isang video game na nakukuha mo dun sa mga Google Play Store. Yes, ida-download At saka po dun yan. sa tinatawag na Steam. Ang Play Store para sa kaalaman ng lahat, pati sa mga magulang. Kilalang kilala po yan sa buong mundo. Diyan po nagda-download ng mga games ang mga bata. Ang Steam naman po, yung Steam sa sa laptop, sa PC, personal computer, doon po yan dina-download yung mga laro dyan. At may bayad po yung iba dyan. Lalo na kapag maganda yung mga games. Hindi yan makakapasa dyan kung hindi dumaan sa quality control yung game developer na yon, 'di ba? Kasi i-observe yan ng company ng Steam para ilagay nila sa kanilang website, 'di ba? Kailangan standard yung pagkakagawa ng games. Yun po ang policy ng mga website na sinabi natin. Mataas po ang standard niyan, 'di ba? Kaya yan nailagay diyan sa Play Store at sa Steam. Yes po. Ikaw Nelson, alam mo na siguro to. Baka hindi mo pa alam. Doon sa Steam na yan, o kaya Google Play Store, nakaka-download ka, nakakapamili ka nung mga video games na papanoorin mo. Yes po. Ngayon, ito palang Gorbax na to is based in Germany. Sa Germany. Opo. Tama po. O sa mga kapatid, global ang kanyang Yes Yes po po. sasabing nag-ooperate sa bansa natin. Alpak na naman si Risa Ontiveros. Ibig sabihin ito, ino-operate ito sa buong mundo. At Yes saka po. meron silang panuntunan, sabi niya, 18 plus. Oh, 'di ba? Pareho kami ng sinabi ni Dante Marcoleta. Kasi bago ka magbibitaw ng mga pahayag, magre-research ka muna, 'di ba? Hindi pwedeng tira lang ng tira dito. Bitaw lang ng bitaw, kakampihan ako ng media. Pagdating sa international community, mukha kang tanga, mukha kang kawawa, mukha kang ewan. Hindi ka nire-respeto kasi yung mga pahayag mo na napakatanga. 18 years old pataas. Meron silang Age bracket. age bracket Yes. na kung saan ito ay sinasabi nila kailangan 18 ka o lagpas. Ito lamang ang pwedeng gumamit nito. Sa mga kapatid, meron silang tuntunin. May Yes po. warning. Huwag kang basta gagawa na lamang ng isang parang komento. Magturo ka kung sinong may kasalanan nang hindi mo man lang ina-analyze kung sino talaga, anong institusyon ang dapat na managot dito. O yan makinig kang mabuti. Tanggapin mo yung payo sa'yo ni Senador Rodante Marcoleta. 'Di ba? Kasi ang may problema talaga dito, honestly, yung batas natin. Yung Juvenile Justice and Welfare Act ng 2006. Yung ipinasa, yung iminungkahe ni Senator Kiko Pangilinan. Ngayon, sinasabi niya na bawal pakawalan ang mga bata. Nakalagay dun sa batas niya, release them immediately to his and her guardian. Pag wala ang magulang, kamag-anak. Pag wala ang kamag-anak, barangay. Ngayon, ang barangay ite-turn over sa DSWD. Ang DSWD ite-turn over sa pamilya. May nakulong ba? Wala. Yun ang problema sa batas natin. Na kailangan may criminal liability sa mga gantong senaryo. Pumatay na 'di ba? Tapos nandoon pa yung yung conversation na intentionally nagagawin nila yung krimen na yun, 'di ba? Masakit 'yun para sa mga namatayan na hindi makukulong yung batang yun. Yun na nga lang ang hinahangad nila, makulong yun 'di ba? Sa panig natin dyan, dahil nga kung ito ipagpalagay na natin na na-impluensya yung dalawang kabataan na namaril sa Tacloban. Ito halimbawa lang. Yes po. Na halimbawa na pa-impluensya dito sa Gorbax na hindi ko naman sinasabi na totoo nga.
dapat sana inanalyze ng mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa, yung ating DICT. Di ba? Yung ating CICC na may kinalaman dyan sa mga internet na yan. Yes po. Na bago pa makuha ng tao, may nag-aaral sa kanila. Merong nag-guide. Itong klaseng video games na to, mapanganib ito. So, kailangan nating i-regulate. Yeah. Sa mga kapatid, bago pa ito napili nung karaniwan nating mga kabataan na mahilig sa aksyon, Oo, dapat. Naiban na agad. Kung talagang hindi siya pwede dito sa bansa natin. Kung masyadong marahas yung games na yun. 'Di ba? Bakit hindi naban? na katulad ko, meron na regulasyon kaagad. Na-regulate sana. Hindi yung mabilis kang magpasya na nung makita ko yung mga comments, negative din sa kanila eh. Ay, oo, totoo po. Sabi niya, you're barking at the wrong tree. Tama. Yun ang naging siguro nga, Sentiment ng mga, dahil followers. napakabilis mo namang magpasaring. Napakabilis mong humusga. Nang hindi mo man lang pinag-aralan yung Laro na yun, mga yung games factors na yan. na may opo. kaugnayan sa larong ito. Tama, 'di ba? Hindi mo kasi pwedeng pagbintangan basta-basta, 'di ba? Yun ang problema dito sa atin. Para mapagtakpan lang yung isang senador, ibibintang mo sa game developer na masyado raw marahas. Bakit hindi ibinan agad ng mga institusyon natin na may kinalaman sa internet, 'di ba? Ibig sabihin, aprobado, maayos yung laro at merong mga early warning, 'di ba? Katulad niyan, above 18, may bracket lang sila, 18 pataas. Ibig sabihin, pasok sa quality. Masyado nyo kasing pinoprotektahan yung batas na Juvenile Justice and Welfare Act na hindi naman dapat. Kaya talagang maganda yung mungkahi ni Senador Robin Padilla na dapat baguhin yung batas na yan. Dahil sa totoo lang, hindi lang naman yan mga previous years pa May mga ganyan ring sitwasyon Hindi lang nabibigyan pansin. Diba? Ngayon, kung bakit nabigyan ng pansin, kasi masyadong marahas yung nangyari at sunod-sunod ang mga pangyayari. Kaya ngayon, nabibigyan ng pansin. Ibig sabihin lang yan, ngayon na yung panahon para baguhin yung batas na yan, 'di ba? Bago nga pala tayo magtapos, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating ginagawang pagtatalakay at paghihimay nitong mga pangyayari at mga pahayag ng mga government official natin. Maraming salamat sa inyo at huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye!